dapat plunder, pandarambong ang lahat ng kaso na sangkot sa graft in corruption, sa flood control scam at iba pang proyekto or korupsyon sa pamahalaan. Kasi yan po yung pinakamataas na batas ngayon para habulin at ipakulong ang mga umaabuso sa kapangyarihan at pera ng mamamayang Pilipino. Plunder law. Kasi dyan po sa plunder law, 50 million pataas na involved na pera, kulong kaagad pag may probable cause. Walang pansamantalang paglaya. Non-bailable offense yan. Pero napapansin ko po ngayon, parang hindi yun ang nagiging priority. Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kanilang laging binabanggit. Anti-corruption lang. Abay, baka makawala itong mga ito. Ako, kaya ko nababanggit ito, paalaala lang sa ICI, DOJ, at Ombudsman. Kasi po, ang alam ng mga Pilipino, daan, bilyon o trilyon ang pera ng bayang nilustay. Madalit sabi, ninakaw, inabuso, intentional, sinadya ng mga proponent na politiko sa project, district engineer, contractor at iba pa. Eh bakit hindi plunder? Pag plunder kasi, kulong kagad. Yan ang gusto ng mamamayang Pilipino. Ombudsman Remulla, Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI, at yung acting secretary ngayon ng DOJ at yung National Prosecutor Service. Kasi kahit na anong gawin ng DOJ, ang nasusunod pa rin at nag-i-evaluate ng mga kaso at ebidensya, National Prosecutor Service. So sila yan. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero ang damdamin at saloobin at inaasahan ng taong bayan, may makulong, hindi lang makumpiska, hindi lang mabawi yung pera. Dalawa lang ang gusto nila. Mabawi at makulong ang sangkot dito. Eh pag ang kaso po ay pangkaraniwang malversation o public fund, baka bailable yan. Alam ko bailable, makakalaya yan. Dapat walang makakalaya. Dapat makulong lahat sila. Kasi garapal, economic sabotage, sumira sa pangalan ng Pilipino at Pilipinas sa international community. Nakakaya ang ating bansa sa nangyaring ito. Hindi ito kagustuhan ng matitinong Pilipino at ng ibang mga hindi sangkot dito. Kaya dapat panindigan ng ating Executive Department under President Marcos ay ipakulong na plunder ang dapat na ikaso. Walang paglaya. Kasi pag pinalaya mo mga yan, baliwala po yan. Pag mababaw ang kaso, nakangiti yung mga yan at magpapasarap pa sa buhay. Tama yung ipakulong sa simpleng kulungan. Huwag gawing VIP. Walang VIP treatment sa mga ito. Kasi yung mga nakaraan, si Enrile, si Jingo Estrada, si Bong Revilla ay kinulong sa Campo Crame. Buong Campo Crame ang security nila. Grabe. Yung pangkaraniwang mamamayan na may kaso sa jail na napakasikip na tutulog at nahihirapan. Simple ang kaso nun. Pero yung mga politikong nasangkot sa katiwalian, aba VIP pa. Ngayon, this time dito sa napakalaking damage na ito at kahiyang ito, dapat walang makukulong sa loob ng Campo Crame. Dapat doon sa Payatas, Quezon City Jail na ipinagawa, parang nagkaroon ng renovation ang Quezon City Government at ng Bureau of Jail and Management Penology at Department of Interior Local Government. Doon yung lahat, malapit sa Sandigan Bayan. Kasi yung Payatas, Quezon City, nandyan lang po yan sa may along Commonwealth Avenue. So mula doon, ilang kilometro lang, papasok, mga 2 o 3 kilometro yata yung papasok ng Payatas, wala pa. Paglabas mo sa Sandigan Bayan, Commonwealth Avenue, doon yun. Mas madali
ang pag-escort ng BGNP sa mga maaresto at makukulong na politiko at lahat ng sangkot kaysa sa loob pa ng Campo Crame. Kasi pag nakulong sa Campo Crame Custodial Center, agad-agad kahit anong paliwanag, VIP treatment yan. Isipin mo ng kanilang tinutulugan, loob ng kampo. Ang nagbabantay sa kanya, yung buong PNP, kasama na ang PNP chief kasi doon din nakatira ang PNP chief. Samantalang kung doon po sa Payatas City Jail, Bureau of Jail Management and Penology, katulad ng mga pangkaraniwang nakakulong ang magbabantay sa kanila. Yan ang kailangan. So again, umaapila tayo sa mga kinaukulan, huwag pong mababaw ang kaso na bailable. Huwag niyong palayain pagsamantala mga yan. Senador, congressman, kontraktor, DPWH official at iba pang sangkot dito. Ganon po dapat ang treatment yan. Kung mayroong dating speaker, may dating Senate President, mayroong dating Secretary ng Public Works, or kung sino-sino mga congressman, pagsama-samahin yan. Ang bilib ako dito kay Secretary Dizon, kasi ang sinasabi ng iba, sabi ni Secretary Remulla, sa kanyang pagtaya, mga 200 ang pwedeng makulong. Maliit yun. Ang sabi ngayon, ni Public Works and Highway Secretary Dizon, mga 1,000. Nasa mga 1,000 daw po ang mga dapat kasuhan dito sa scam na ito. Ganong kalawak, ganong karami. Ipakulong lahat yan. Doon sila magpiesta sa kulungan. Paghalo-haloin natin yung congressman, senador, kontraktor, at saka district engineer. Matutuwa ang mga Pilipino. At hahanga ang international community. Pag nakita sa telebisyon, nakita sa social media, nakakulong senador, congressman, kontraktor, sekretary at iba pa, matutuwa ang business community. Dahil hindi nagbibiro ang Philippine government at Philippine law. Yan ang gusto nila. Dadami ang magtitiwala sa atin, babalik ang kumpiyansa at tiwala ng negosyante at mga counterpart ng Pilipinas pag nakulong ang maraming mga tao na sangkot dito. Ano yung masasabi diyan? Samantala, ano ba itong ginagawa nitong si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite? Talagang hindi na normal eh. Hindi ba dapat dinidisiplina yan ang liderato? Uy, ko Speaker Faustino the second yata o the third? Speaker D, ano ginagawa mo? Pakidisiplina mo naman itong congressman ito. Ang pinaggagawa, parang hindi congressman. Ako, tingin ko dyan, nakakasira na ito sa imahe ng Kongreso. Paano malilinis ni Speaker D ang Kongreso kung meron silang membro na ibang-iba ang galaw at sinasabi? Parang hindi kagalang-galang ng mambabatas. Parang malayo sa hulog ang mga comment at mga sinasabi sa social media. Although may karapatan siya, pero dapat may limitasyon. Dala-dala niya ang pangalan ng Kongreso. Dala-dala niya ang mga mamamayan ng ika-4 na distrito ng Cavite. Pero bakit ganyan ang sinasabi? Sa tingin ko at opinyon ko, hindi normal. Hindi dapat pinapayagan ng Speaker of the House na meron silang membro na wala sa hulog ang galaw.